Hello po sa inyong lahat. Marami po sa atin ang nagtatanong, ano ba itong mga kristal na sinasabi sa tuhod at bakit daw ito konektado sa mataas na creatinine? Simple lang po natin itong ipapaliwanag. Ang creatinine ay isang dumi o waste product sa ating dugo. Ito po ay natural na nabubuo tuwing gumagalaw ang ating mga muscles. Ang organ na responsable sa paglilinis ng creatinine sa ating dugo ay ang ating mga kidney o bato. Kapag malusog ang ating kidney, sinasala nito ang creatinine at inilalabas sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya, ang level ng creatinine sa dugo ay isang sukatan kung gaano kaepektibo gumagana ang ating mga kidney. Ngayon, ano naman po itong mga kristal? Ang sinasabing kristal sa tuhod ay kadalasang gawa sa uric acid. Ang uric acid ay isa ring dumi na nabubuo kapag ang ating katawan ay nagbi-breakdown ng mga chemical na tinatawag na purines. Ang purines ay matatagpuan sa maraming pagkain at inumin. Kapag ang level ng uric acid sa dugo ay sobrang taas, ito ay maaring mamuo at maging parang maliliit na karayom na kristal. Ang mga kristal na ito ay gustong-gusto mamalagi sa mga joints o kasu-kasuan, lalo na po sa tuhod at sa hinlalaki ng paa. Isipin po natin ang ating dugo na parang isang baso ng tubig. Kung maglalagay tayo ng kaunting asin at hahaluin, matutunaw ito. Pero kung dadagdagan pa natin ng dadagdagan ng asin, darating ang punto na hindi na ito matutunaw at mamumuo na ito sa ilalim ng baso. Ganyan din po ang nangyayari sa ating dugo kapag sobrang taas ng uric acid. Kapag hindi na ito kayang tunawin ng ating dugo, ito ay namumuo at nagiging matutulis na kristal na tinatawag na monosodium urate crystals. Ang mga kristal na ito ay parang maliliit na bubog. Ang mga kristal na ito ay parang karayom na naglalakbay sa ating daluyan ng dugo. Dahil sa kanilang hugis na matulis, ang mga kristal na ito ay madaling sumabit at mamalagi sa mga espasyo sa loob ng ating mga kasukasuan o joints. Ang tuhod ay isa sa mga paboritong lugar nito. Medyo mas malamig ang temperatura sa tuhod kumpara sa ibang parte ng katawan. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mga kristal. Kapag naipon na ang mga kristal na ito sa lining ng ating joint, nagiging sanhi ito ng matinding iritasyon at pamamaga. Isipin ninyo na may mga maliliit na karayom sa loob ng inyong tuhod na tumutusok sa tuwing kayo ay gumagalaw. Ang sakit na nararamdaman ay hindi lang po dahil sa tusok ng mga kristal. Agad nagre-react ang katawan kapag may foreign objects. Ang immune system ay magpapadala ng white blood cells. Ang prosesong ito ang nagdudulot ng inflammation o pamamaga. Namamaga, namumula, mainit kapag hinawakan, sobrang sakit kahit bahagyang magalaw o masagi lamang. Maraming bagay po ang maaring maging sanhi ng pagtaas ng creatinine at uric acid. Unahin po natin ang mga pagkain. Ang mga pagkaing mataas sa purines ang pangunahing salarin. Ano po ba ang mga ito? Kasama rito ang mga lamang loob tulad ng atay isaw balon-balunan. Mataas din sa purines ang mga red meat, baka baboy, maging ang ilang uri ng isda at lamang dagat sardinas, dilis tambantahong scallops. Pati na rin po ang mga inuming matatamis na may high fructose corn syrup at alak lalo na ang beer. Pangalawa, may mga sakit o kondisyon na direktang nakakaapekto sa ating kidney. Ang dalawang pinakakaraniwang sakit ay high blood pressure at diabetes. Pangatlo, ang ating lifestyle ay may malaking epekto rin. Mayroon po tayong mga hakbang para mapababa ang creatinine at uric acid at maiwasan ang pagbuo ng mga kristal. Ang unang hakbang, pagbabago sa diet. Bawasan ang pagkain ng mataas sa purines. Iwasan, lamang loob. Iwasan, pulang karne. Iwasan partikular na isda. Kumain ng mas maraming gulay. Kumain ng mas maraming prutas. Prutas, cherry. Prutas, mansanas. Piliin ang lean protein, manok na walang balat. Piliin ang lean protein, isda na mababa sa purines. Limitahan ang matatamis. Limitahan ang maalat. Pangalawang hakbang, uminom ng maraming tubig. Simple ngunit epektibo. Target 8 to 12 baso araw-araw o ayon sa doktor. Tinutulungan nitong i-flush ang kidney at alisin ang creatinine at uric acid sa pag-ihi. Iwasan, matatamis na juice. Iwan soft drinks. Iwasan, alak. Pangatlong hakbang, kontrolin ang mga kasalukuyang sakit. Kung may high blood pressure, kung may diabetes, may mga sitwasyon po na kailangan na talaga kumonsulta sa doktor at hindi dapat ipagwalang bahala. Kung kayo ay nakaranas ng biglaan at matinding pananakit, pamamaga at pamumula sa inyong kasukasuan, lalo na sa tuhod o hinlalaki ng paa, magpatingin agad sa doktor. Ito ay maaring sintomas ng isang gout attack na kailangan ng agarang lunas para sa sakit at pamamaga. Huwag po tayong mag-self-medicate o uminom ng kahit anong gamot ng walang payo ng doktor dahil baka lalo pa itong makasama, lalo na kung may problema na sa kidney.
Pangalawa, kung sa inyong regular na blood test ay nakita na mataas ang inyong creatinine kahit wala pa kayong nararamdamang sintomas, ito ay isang babala na kailangan ninyong seryosohin. Maaari silang mag-request ng karagdagang tests tulad ng urinalysis o ultrasound ng kidney para makita ang kumpletong estado ng inyong kalusugan. Ang maagang pagtuklas sa problema sa kidney ay napakahalaga para mapabagal ang paglala nito. Para po mapanatiling malusog ang ating mga tuhod at kidney, may ilang simpleng tips na pwede nating sundin. Una, kumain ng balanseng pagkain, mas maraming gulay, prutas at whole grains. Bawasan ang processed foods, matataba, maalat at matatamis. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Pangatlo, mag-ehersisyo ng